Silipin po natin ang sitwasyon sa PITX. Mga kapuso, dagsa pa rin ang mga pasahero sa mga terminal sa mga oras na ito. At marami po sa kanila mga chance passenger o di kaya yung mga walang reservation. Alamin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Bernadette Reyes. Bernadette? Ivan, Pia, magbao ng mas mahabang pasensya ang mga babiyahe dahil sa taya ng PITX ay mas marami raw ang mga pasaherong babiyahe ngayon araw mula rito kumpara kahapon. Nag-inspeksyon kanina ang MMDA, PNP at DILG kasama ang pamunuan ng PITX para masiguro ang maayos na biyahe ng mga pasahero. Kahapon, tinatayang umabot sa 143,000 ang mga pasahero rito. Ngayong araw, tinatayang aabot ito sa 160,000. Para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero, nag-random drug test sa mga bus driver. Ligtas dahil maayos yung kalsada natin. Ligtas dahil yung mga terminal natin ay nasisecure. Ligtas dahil yung mga bus natin at mga lalong-lalo na yung driver ay hindi nagdodroga. Ang MMDA nagtalaga ng mahigit 1,400 traffic constables at mahigit 600 street sweepers. Di lamang yung traffic, kundi pati yung kalinisan ng paligid before and after ng selebrasyon ng Undas. At ganoon din po, meron tayong mga medical personnel, yung road emergency group natin ay nakakalat sa strategic na lugar. Para masigurong mas maayos na biyahe ng mga pasahero, ayon sa pamunuan ng PITX, nagdagdag na sila ng mga waiting area at personnel para sa dagsa ng mga pasahero. Sa kabila nito, oras pa rin ang inaabot ng paghihintay ng mga pasahero, lalo na ng mga walang reservation o advance booking ng mga ticket. Apektado rin ang mga bibiyahe pa Bicol, na daraanan din ng mga pa-Visayas. Pahirapan po. Kasi po peak season nga po eh. Naghihintay po sila ng free bus. Kung mayroon, makakasakay kami. Kung wala, hindi ko alam kung ano, baka mamayang gabi o bukas. Sa susunod na Sabado naman, November 4 hanggang umaga ng Lunes, November 6, inaasahan ng dagsa ng mga pasahero pabalik ng Maynila. Kung hindi sila sabay-sabay umalis, malamang sabay-sabay silang bumalik. Pero hindi naman kailangan mag-alala. So pabalik, kailangan lang i-monitor yung mga arterial roads papunta na Metro Manila para hindi naman makaranas ng sobrang pagsisikip. Ivan, sa dami ng mga bibiyahe, pinapayuhan ng pamunuan ng PITX ang mga pasahero na maglaan ng 2 hanggang 3 oras bago ang kanilang biyahe. Pero hindi naman daw dapat mag-alala dahil tiyak na lahat ay makakasakay dahil nagdadagdag naman daw ng special permit ang LTFRB. Samantala, sa labas naman itong PITX terminal, 2 bus driver ang nagpositibo sa random drug test na isinagawa ng LTO. Ivan? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.